10 taon ng pagiging martir, nauwi lang sa isang gabi ng malupit na pagtataksil. Habang nakaratay si Giahan sa pagod, ang asawa niyang si Danilo ay humahalakhak sa piling ng iba. Wala kang kwenta, bulong nito sa dilim. Pero hindi nila alam, gising na ang biktima. Tapos na ang bulag na pagsunod. Oras na para sa paniningil na walang hiningang ititira. Kaya mo bang makitang gumuho ang lahat? Ano ba, Maya? Stop acting like a child. Hindi ko na nga talaga mahal si Giahan. Pasanin lang siya, isang katulong na walang sweldo sa bahay na to. Ang mga salitang iyon ay tila mga basag na bubog na tumarak sa kaibuturan ng puso ni Giahan. Tumigil ang mundo sa kanyang paanan, ang oras ay naglaho, at tanging ang boses ni Danilo, ang asawa niya, ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Nakatayo siya sa kusina, abala sa pagtitimpla ng mainit na tsa para kay Danilo. Iniisip na marahil ay pagod lang ito sa trabaho, kaya madalas ay iritable. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal. Ang bawat dahon ng tsa ay maingat niyang inilalagay. Umaasa na ang init nito ay magpapagaan sa anumang bigat na dinadala ng kanyang asawa. Ang mga kamay niya na puno ng mga bakas ng 10 taong pagsisilbi. Mula sa pagluluto, paglalaba, hanggang sa pag-aalaga ng kanilang pamilya ay nanginginig ngayon. Ang matigas na balat sa dulo ng kanyang mga daliri na minsan ay itinuring niyang simbolo ng kanyang dedikasyon ay tila nagiging patunay ng kanyang pagkabobo. Sige Maya, relax ka lang. Pagbalik ko bukas, magiging maayos na ang lahat. Alam ko na ang gagawin. Bibigyan ko siya ng pampatulog, then we'll make it look like she's having an affair. She'll sign those papers kahit anong mangyari. Ang huling bahagi ng usapan ni Danilo, ang plano nilang ilagay ang gamot sa inumin, ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Giahan. Hindi na lang pagtataksil, kundi isang masalimuot na balak. Hindi na lang panloloko, kundi pagtatangka sa kanyang pagkatao, sa kanyang karangalan. Ang mainit na tsa ay nawalan ng init at ang amoy ng luyang gumagamot ay nagmistulang lason sa kanyang ilong. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila lumulubog at ang mga dingding ng kusina na minsan ay saksi sa kanyang mga pangarap at pag-asa ay tila sumisikip, nagiging isang kulungan. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang pagmamahal, ito ba ang kapalit ng kanyang katapatan? Napilitan si Giahan na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang ipakitang wala siyang narinig, walang alam. Kailangan niyang itago ang malaking bagyo na nagwawasak sa kanyang kalooban. Mabilis niyang inayos ang sarili, pinunasan ng luha na hindi niya namalayang dumaloy, at ipinaskil sa kanyang muka ang isang ngiting walang buhay. Mahal ko, andito na ako. Boses yon ni Danilo, puno ng pilit na tamis, habang papalapit sa kusina. Sumilay sa kanyang muka ang isang nangiting tila maskara ng kawalang malay. Bakit gising ka pa? May sakit ka ba? Ang bawat salita ni Danilo ay humahagod sa sugat sa puso ni Hon. Hindi niya masagot, natatakot na baka ang boses niya ay magkanulo sa kanyang sikreto, sa kanyang pagdurusa. Pilit niyang hinawakan ang kamay ni Danilo. Nararamdaman ang lamig sa pagitan nila. Wala, darling. Naghanda lang ako ng tea mo. Akala ko, masararap to para sa'yo after your long day. Tinig niya ay halos hindi marinig. Pinipilit na hindi magkalat ang pait. Oh, thank you, mahal ko. Kinuha ni Danilo ang tsa, uminom at tiningnan siya ng matagal. Tila may hinahanap sa kanyang mga mata. Sa isang saglit nag-isip si Han na baka nahalata na siya nito. Ngunit ang mga mata ni Danilo ay biglang lumiko. Tila may naaalala. Sige, matutulog na ako. Pagod lang ako talaga. Umakyat si Danilo sa hagdan at si Han ay sumunod. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagdating sa kwarto, hinintay niya itong makatulog bago siya nagkunwari ring natutulog. Ang bawat tunog ng paghinga ni Danilo
ay tila martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Habang nakapikit, inaalala niya ang simula ng lahat. Ang araw na pinakasalan niya si Danilo at ang mga pangarap na binuo nila. Ngayon, ang lahat ay gumuho at ang kanyang mundo ay nabalutan ng dilim. Nagulat si Han nang maramdaman niyang bumangon si Danilo. Tiniyak niyang nakapikit siya. Ang paghinga ay regular. Narinig niya ang boses nito, pabulong. Inumin mo na ito. Mahal ko. Ang malamig na tunog ng baso na inilapag sa mesita sa tabi ng kanyang ulo ay naghatid ng matinding takot. Nararamdaman niya ang presensya ni Danilo, ang hininga nito, sa kanyang buhok, bago ito muling humiga at nagsimulang humilik. May inilagay si Danilo sa mesita, isang maliit na baso ng tubig. Pero sa loob ng baso, may tila kumikinang na pulbos. Alam niyang ito ang pampatulog. Ito ang unang bahagi ng kanilang plano. Paano na ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang tanong na nagpaluha sa kanya sa loob. Hindi niya kayang ilabas sa labas. Paano ako makakatulog ngayong gabi? Alam kong may laso ng gabi ko. Ang baso ng tubig sa mesita ay tila isang nakatutok na baril sa dilim. Alam ni Jiahan na ang bawat patak doon ay may lason ng kataksilan. Isang tulog na walang kasiguruhan kung magigising pa siya na buo ang dangal. Sa tabi niya, ang malalim at pantay na paghinga ni Danilo ay nagpapahiwatig na mahimbing na itong natutulog. Panatag sa akalang magtatagumpay ang kanilang maitim na balak. Dahan-dahan, sa paraang hindi lilikha ng anumang ingay sa katahimikan ng gabi, iniabot ni Jiahan ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang malamig na baso. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa takot. Ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula nang maging matalas. Kumuha siya ng isang makapal na bimpo mula sa drawer ng mesita. Maingat, dahan-dahan niyang ibinuhos ang tubig sa tela upang sipsipin nito ang likido nang walang anumang tunog ng pagbagsak ng tubig. Nang maubos ang laman, ibinalik niya ang baso sa pwesto nito. Tila ba ininom niya ang lahat. Humiga siyang muli. Ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na pilit naghahanap ng malalabasan. Hindi siya natulog. Ang buong gabi ay ginugol niya sa pagtitig sa kisame. Binibilang ang bawat segundo ng kanyang unti-unting pagkamatay bilang isang martir at ang pagsilang ng isang bagong Jiahan. Nang sumapit ang umaga, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang masakit na realidad. Nagising si Danilo, nag-uunat at may kasamang pekeng ng ngiti sa mga labi. Tumingin ito sa baso na ratay puno ng tubig. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata nito. "Good morning, mahal ko." Masiglang bati ni Danilo, ang boses ay puno ng kaplastikan. "Mukhang masarap ang tulog mo Ininom mo ba yung tubig na inihanda ko?" Pinilit ni Jiahan na maging matatag. Ipinikit niya sandali ang mga mata upang itago ang nagbabagang galit bago tumingin sa asawa ng may matamlay na ngiti. Oo, darling. Salamat. Medyo mabigat lang ang pakiramdam ko ngayon. Parang nahihilo ako ng kaunti. Ganoon ba? Baka kulang ka lang sa pahinga. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo, sabi ni Danilo habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang haplos na yon, na dati nagdadala sa kanya sa langit, ngayon ay nagdudulot ng kilabot at matinding pandidiri sa kanyang buong katawan. Lumabas si Danilo ng kwarto upang maligo. Iyon ang pagkakataon na hinihintay ni Jiahan. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang mabibigat at marangyang yabag ng kanyang biyanan na si Doña Aurora sa pasilyo. Walang pasintabi nitong binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. "Jiahan, ano ba itong itsura mo? Ang gulo-gulo ng buhok mo at mukha kang pinatuyong isda." Agad na bungad ni Doña Aurora, ang boses ay matalim at walang preno. 10 taon ka ng asawa ng anak ko, pero hindi mo man lang magawang mag-ayos. Nahihiya ako kapag may nakakakita sa'yo na ganyan ang itsura.
Baka isipin nila ay pinapabayaan ka ng anak ko. Ito ang pamilyar na eksena sa araw-araw na buhay ni Jiahan, ang patuloy na pang-aalipusta at pagpapababa ng kanyang moral ng kanyang biyenan. Lumapit si Jiahan at ginawa ang tradisyonal na pagmamano. Yumukod siya bilang tanda ng huwad na paggalang. Pasensya na po, Mama. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko ngayon. Mahinahong sagot ni Jiahan. Pinipilit na huwag gumaralgal ang boses. Masama ang pakiramdam? Puro ka na lang dahilan. Kaya siguro stressed ang anak ko dahil sa kapabayaan mo. Tandaan mo, Jiahan, nanggaling ka sa pamilyang walang-wala. Malaki ang utang na loob mo sa amin dahil tinanggap ka namin sa pamilyang ito. Huwag mong sirain ang pangalan namin, sabi ni Doña Aurora bago padabog na lumabas ng kwarto. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Jiahan. Ang sakit ay nag-uumapaw, ngunit napalitan ito ng isang malamig na determinasyon nang marinig niya ang pag-andar ng shower sa banyo. Naroon si Danilo. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis si Jiahan na lumapit sa bag ni Danilo na nakalapag sa sofa ng kwarto. Hinanap niya ang lumang telepono nito na alam niyang ginagamit sa mga transaksyong ayaw nitong malaman ng iba. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang pagiging mapagmatsyag nitong mga nakaraang buwan, lihim niyang nakabisado ang passcode nito. Sa pagbukas ng screen, dinala siya ng kanyang mga daliri sa mga mensahe at notification ng bangko. Doon, tumambad sa kanya ang isang katotohanan na mas malupit pa sa lason na inihanda ni Danilo kagabi. Isang notification mula sa bangko ang nagpakita na ang account na nakalaan para sa operasyon sa puso ng kanyang may sakit na ina ay ganap ng walang laman. Lahat ng perang pinaghirapan niyang ipunin, ang perang tanging pag-asa upang madugtungan ang buhay ng kanyang ina, ay inilipat sa isang hindi kilalang account 2 araw ang nakalipas. Sa ibaba ng notification na yon ay isang mensahe mula kay Maya. Thank you for the diamond necklace, Hon. Super perfect ito para sa trip natin sa Singapore. I love you so much. Ang mundo ni Jiahan ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang huling piraso ng kanyang puso na pilit niyang pinagtagpi-tagpi kagabi ay tuluyan ng naging abo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay ay hindi lang siya pinagtaksilan, kundi handa ring pumatay ng kanyang mahal sa buhay para lamang sa luho ng kanyang kalaguyo. Nanginig ang buong katawan ni Jiahan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa screen ng telepono, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang matinding pighati ay mabilis na naganyong isang naglalagablab na puot. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang huminto ang tunog ng tubig sa banyo. Narinig niya ang pag-ikot ng doorknob. Papalabas na si Danilo. Paano mo nagawa ito sa mama ko, Danilo? Tanong niya sa kanyang sarili sa wikang Tagalog. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng bakal. Sisingilin kita. Lahat ng kinuha mo, ibabalik mo ng may kasamang dugo. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa bag at naupo sa gilid ng kama. Eksaktong bumukas ang pinto ng banyo at iniluwa si Danilo na may hawak na tuwalya. Tiningnan siya ni Danilo. Ang mga mata nito ay puno ng hinala. Han, ano ang ginagawa mo dyan sa bag ko? Ang mga mata ni Danilo ay tila 2 nagbabagang uling na sumusuri kay Jiahan. Ang tanong nitong, Han, ano ang ginagawa mo dyan sa bag ko? Ay lumikha ng isang malamig na kaba sa dibdib ng babae. Ngunit ang bago niyang natuklasan, ang pagnanakaw ng pera para sa operasyon ng kanyang ina, ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Wala na siyang takot. Ang dating Jiahan, natakot sa galit ng asawa, ay namatay na kagabi, kasama ng tiwala at pag-ibig. Aba darling, malamig niyang sagot, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. May nilagay ka bang mahalaga dyan? Kasi, I was just looking for your wallet. Akala ko naiwan mo. Wala kang pambili ng kape mamaya. Sinamahan niya ito ng isang matamlay na ngiti.
Ang uri ng ngiti na kayang linlangin ang sinumang hindi nakakaalam ng sikreto ng kanyang puso. Pinagmasdan siya ni Danilo. Nakaramdam si Han ng panlalamig. Alam niyang sinusuri siya nito. Ngunit sa huli, ang pagka-inosente sa kanyang mga mata, ang kanyang magulong buhok, at ang kanyang mukha na tila pinagod ng magdamag na pag-iyak, bagamat sa loob lang ng kanyang isip, ay naging sapat upang kumbinsihin ang kanyang asawa. Ang pagiging martir niya ay naging sandata. Okay. Wala yon. Thank you for worrying. Mahal ko, sagot ni Danilo. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang bag at lumabas ng kwarto. Narinig ni Han ang mga yabag nito na pababa ng hagdan, papunta sa almusal na inihanda na niya kanina. Nang makalabas si Danilo, unti-unting lumipad ang ngiti sa labi ni Gian. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na ekspresyon. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang larawan ng basyong account ng kanyang ina at ang mensahe ni Maya tungkol sa diamond necklace ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Danilo, you didn't just break my heart. You touched my mother. That is unforgivable. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi na ito usapin ng pag-ibig o pagtataksil lang. Ito ay usapin ng buhay ng kanyang ina. Nagsimulang magplano si Gian. Alam niyang kailangan niya ng konkretong ebidensya, hindi lang basta mga mensahe o pahayag. Kailangan niya ng mga larawan, mga video na magpapabagsak kay Danilo sa harap ng batas at, higit sa lahat, sa harap ng lipunan. Ang kanyang dating pagka-inosente ay napalitan ng isang mapanlinlang na katusuhan. Agad siyang bumangon, mabilis siyang naligo at nagbihis ng pinakasimple at hindi kapansin-pansing damit. Isang lumang t-shirt at maong. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono na may mataas na kalidad ng kamera at nakapagtatago ng maraming file. Bago lumabas, inayos niya ang sarili sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay matigas, walang bakas ng dating tamis. Hindi na ako ang Gian. Nakilala mo, Danilo. Ang sabi niya sa kanyang refleksyon. Ngayon, ako na ang hustisya mo. Sa pagbaba niya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Danilo na nakikipag-usap sa telepono. Yes, Maya, I'm on my way. See you in a bit, my love. Just dropping off something for my mom. Isang kislap ng kaalaman ang dumaan sa mga mata ni Gian. Alam na niya kung saan pupunta si Danilo. Lumabas siya ng bahay at maingat na sumakay sa isang taxi. Itinago ang kanyang mukha sa likod ng malaking sunglasses. Pinahinto niya ang taxi nang may sapat na distansya mula sa sasakyan ni Danilo at sinundan ito. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ito ay kaba ng paglaban, hindi ng takot. Habang nagmamaneho ang taxi, napansin niya ang mga lumang tindahan, ang mga nagtitinda ng sari-saring paninda sa gilid ng kalsada. Ang dating Gian ay marahil ay nag-iisip ng bilhin para sa hapunan. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay matalim. Naghahanap lamang ng bakas ng kataksilan. Sa wakas, huminto ang sasakyan ni Danilo sa isang condominium building. Isang marangyang gusali na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya kailanman inakala na ito ang magiging pugad ng kataksilan. Nagbayad si Han sa taxi driver at nagkunwaring naghihintay ng kaibigan sa lobby. Nang makita niyang lumabas si Danilo mula sa elevator, kasama si Maya, tila may tumusok na tinik sa kanyang puso. Magkahawak kamay silang naglalakad. Si Maya ay may hawak na isang malaking shopping bag mula sa isang high-end boutique. Ang ngiti ni Maya ay matamis, ngunit sa mata ni Gian, ito ay tila isang maskara ng demonyo. Sa isang sulok ng lobby, inihanda ni Han ang kanyang telepono. Pinindot niya ang record. Narinig niya ang boses ni Maya, malanding humahalakhak. Babe, you're the best. Thank you for this necklace. Ang ganda-ganda talaga. Bagay na bagay sa akin. At doon,
Sumilay sa leeg ni Maya ang kumikinang na diamond necklace, ang parehong kwintas na ibinayad gamit ang pera ng kanyang ina. Naganggit-ngit ang mga ngipin ni Jiahan, pero nagpatuloy siya sa pagre-record sa pagkuha ng larawan ng bawat sandali ng kanilang kasamaan. Ngunit may isang detalye pa na lalong nagpaalab sa kanyang galit. Sa kamay ni Maya, kumikinang ang isang engagement ring na may disenyong kamukha ng kanyang sariling singsing. Hindi ito pareho, ngunit ang estilo at ang uri ng bato ay halos magkapareho. Isang regalo rin kaya ito ni Danilo? Isang kopya ng kanyang pangarap? Matapos ang mahabang pagmamasid, umalis din si Danilo at Maya. Naghintay si Han hanggang sa makasiguro siyang wala na sila bago lumabas ng gusali. Sa labas, kinuha niya ang telepono at mabilis na nag-dial ng isang numero. Attorney Lan, Jiahan to. May gusto lang akong malaman about divorce proceedings. Just a simple question for now. Ang boses niya ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng bagong determinasyon. Habang naglalakad si Han pabalik sa sakayan ng bus, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Nakatint ang mga bintana nito kaya hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang malamig na pakiramdam na tila sinusundan siya. Pinabilis niya ang kanyang mga hakbang. Nang makauwi si Jiahan, naabutan niya si Danilo na nagluluto sa kusina na isang bihirang pagkakataon. May ngiti ito sa labi, tila nagtatago ng isang malaking sikreto. "Mahal ko, come here," sabi ni Danilo. Ang boses ay puno ng kagalakan. "Guess what? Na-approve ang business trip ko sa Singapore. And I'm going tomorrow." Ang ngiti sa labi ni Danilo ay tila isang matamis na patibong. "Mahal ko, come here," ang sabi nito, habang ang amoy ng niluluto nitong adobo na bihirang mangyari ay kumalat sa buong kusina. "Guess what? Na-approve ang business trip ko sa Singapore. And I'm going tomorrow." Sa loob ni Jiahan, ang bawat salita ay nagdulot ng lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi business trip. Alam niyang ito ang huling kabanata ng kanilang kasinungalingan, ang huling yugto bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Pinilit niyang gumanti ng ngiti, isang maskara na lalo pang pinagtibay ng sakit. "Talaga? That's good news, darling. Kailan ka ba babalik?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. "Mga 3 to 4 days. Dapat pala mag-impake ka na para sa akin mamaya. Ikaw na bahala sa lahat, ha?" Utos ni Danilo. Walang kamalay-malay sa bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang asawa. Kinagabihan, habang abala si Jiahan sa pag-ayos ng mga damit ni Danilo, ang bawat piraso ng damit ay tila naglalaman ng mga alaala at pighati. Isang malaking, selyadong sobre ang biglang inilapag ni Doña Aurora sa mesita sa tabi ng kama. Ang kanyang biyenan ay may isang seryoso, halos galit, na ekspresyon sa kanyang mukha. "Jiahan, may pag-uusapan tayo," matigas na sabi ni Doña Aurora. "Ito ang mga dokumento ng ari-arian." Ang sabi ni Danilo, "Para daw to sa seguridad ng ating pamilya, para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Kailangan mong pirmahan ito." Ang sobre ay naglalaman ng mga papeles ng paglilipat ng lahat ng mga ari-arian, kasama ang kanilang bahay at ang iba pang mga negosyo ni Danilo, sa pangalan ni Doña Aurora. Malinaw na bahagi ito ng plano ni Danilo. Kung pipirmahan niya ito, wala siyang matitira. Lalo siyang magiging walang-wala sa paningin ng kanyang biyenan. Ang utang na loob na laging ipinupukol sa kanya ay tila lalo pang bumibigat. "Pero mama, bakit kailangan po ito?" tanong ni Jiahan. Pinilit na maging inosente, nagpapanggap na nalilito. "Bakit? Dahil kayo ni Danilo, mga bata pa kayo. Kailangan ng isang matandang tulad ko ang mag-manage niyan. Huwag ka nang magtanong ng marami. Pirmahan mo na lang. Wala ka namang alam sa negosyo."
Mataray na sabi ni Doña Aurora habang inilalagay ang ballpen sa ibabaw ng mga papeles. Huwag kang mag-alala. Ang para sa'yo ay para sa'yo pa rin. Pero mas maganda kung ako ang may hawak ng title para safe. Alam ni Giahan na isang malaking kasinungalingan ang bawat salita ng kanyang biyenan. Hindi ito para sa kanyang seguridad, kundi para sa kanyang kapahamakan. Ngunit hindi na siya ang dating Giahan na magpapauto. Nagkunwari siyang mag-aalangan, tila pinipilit ang kanyang sarili na pumirma. Sige po, Mama. Kung yan po ang makakapagpaayos ng lahat, sabi niya, at kinuha ang ballpen. Dahan-dahan, sa ilalim ng matalim na pagtitig ni Doña Aurora, pumirma siya. Ngunit ang bawat strokes ng ballpen ay hindi ang kanyang tunay na lagda. Ito ay isang perpektong imitasyon, isang huwad na pirma na hindi kailanman magiging balido. Nagsanay siya sa pagpeke ng sariling pirma sa loob ng ilang linggo. Pinaghandaan ang posibilidad na ito. Nang makita ni Doña Aurora ang pirma ni Giahan, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling! Ngayon, matatahimik na rin ako. Sige, matulog ka na. Maaga pa ang flight ni Danilo bukas. Nang makalabas si Doña Aurora, tila huminga ng malalim si Giahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at sa tagumpay. You underestimated me, Mama, bulong niya. At sa huli, kayo rin ang maloloko. Sa dilim ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Danilo sa kanyang tabi, si Giahan ay hindi nakatulog. Ginugol niya ang oras sa paghahanap ng flight tickets. Kailangan niyang makapunta sa Singapore. Nang walang kaalam-alam si Danilo, kailangan niyang maging isang anino. Ang paghahanap ng murang flight at accommodation sa Singapore ay isang hamon. Ngunit sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng kanyang credit card at ilang matatalinong moves online, nakakuha siya ng murang flight na halos kasabay ng flight ni Danilo. Kinansela niya ang ilang subscriptions at ginamit ang mga naipong loyalty points upang makakuha ng hotel room. Hindi siya magsasaya. Maghahanap siya ng ebidensya. Bago pa man sumikat ang araw, tapos na ang lahat ng kanyang paghahanda. Hindi siya nag-impake ng maraming gamit. Tanging ilang mahahalagang bagay, ang kanyang camera phone at isang maliit na recording device na kanyang nabili online. Sa paglabas niya ng kanyang closet, kinuha niya ang isang itim, eleganteng cocktail dress na matagal na niyang hindi nasusuot. Ito ang bigay ni Danilo sa kanilang unang anniversary, isang panahon kung saan totoo pa ang pag-ibig nito. Hinubad niya ang kanyang maruming duster, ang kanyang uniforme bilang isang walang silbing asawa. Isinuot niya ang damit. Ang malambot na tela ay bumalot sa kanyang balat at sa harap ng salamin, nakita niya ang isang bagong babae. Isang babae na hindi na martir, isang babae na handang lumaban. Hindi na ito usapin ng pagbawi ng pag-ibig, ito ay usapin ng katarungan. Isang ring ang umalingaw-ngaw sa kanyang lumang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Room 1205, Marina Bay Sands Hotel. Malaki ang matutuklasan mo doon. May ngiti sa mga labi ni Giahan, isang ngiti na may bahid ng puot. Sumakay siya ng taxi papunta sa airport, mas maaga kaysa kay Danilo. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa balat, ngunit sa loob niya, isang nagbabagang apoy, ang unti-unting lumalaki. Nang makarating siya sa airport, nagtago siya sa isang sulok ng departure area. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Ilang minuto lang, nakita niya si Danilo. At sa tabi nito, si Maya. Nagtatawanan silang naglalakad. Si Maya ay nakasabit sa braso ni Danilo. Ang kanyang buhok ay umuugoy sa bawat galaw. Ngunit ang pinakamapait sa lahat ay nang huminto sila sa gitna ng maraming tao. At doon, sa harap ng lahat, ay naghalikan si Danilo at Maya. Walang pakialam sa mga taong nakatingin. Isang halik na tila nagsasabing, ang mundo ay sa amin. Ang mga kamay ni Giahan ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa kanyang balat.
Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang halik. Ngunit ang halik na yon ay hindi nagpahina sa kanya, kundi lalo pang nagpatibay sa kanyang resolusyon. Ito na ang simula ng kanyang pagbabangon. Ang halik ni Danilo at Maya sa gitna ng mataong airport ng Maynila ay tila isang balaraw na tumarak sa puso ni Giahan. Hindi ito nakita ng kanyang mga mata lamang, kundi naramdaman din ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang pampublikong pagtataksil na yon, sa lugar na nagbabalik tanaw sa kanilang mga simula bilang mag-asawa na laging nanginginig sa takot sa bawat paglipad, ay nagtulak sa kanya sa isang mas malalim na kailaliman ng hinanakit. Ngunit ang pait ay mabilis na napalitan ng isang kakaibang kalmado. Hindi na siya iiyak, tapos na ang pagluha. Ngayon, ang tanging layunin niya ay ang katarungan. Sa likod ng malaking haligi, nagtago siya, pinanood ang pagdaan ng dalawa. Ang kanilang mga ngiti ay tila nanunuya. Nang tuluyang mawala sila sa paningin, kinuha ni Giahan ang kanyang bag at sumunod. Ang bawat hakbang ay maingat, tila isang anino na sumusunod sa kanyang biktima. Ang paglipad patungong Singapore ay puno ng pighati. Habang nakaupo si Han sa dulo ng eroplano, nakatingin sa labas ng bintana, ang tanawin ng mga ulap ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa mga alaala ng kanilang honeymoon trip sa parehong bansang ito. Ang bawat sikat ng araw sa Singapore ay sumasaksi sa isang pag-ibig na akala niya ay walang katapusan. Ngayon, ang bawat sinag ay tila tumutusok sa kanyang kaluluwa, nagpapaalala sa kanya ng pait na katotohanan. Ngunit sa bawat tusok, lalo siyang nagiging matatag. Nang makalapag sa Changi Airport, sumakay agad si Han ng taxi. Ipinaalam sa driver ang Marina Bay Sands Hotel. Ang bawat gusali na dinaraanan nila, ang bawat palatandaan na pamilyar sa kanya ay nagpapahirap sa kanyang puso. Ito ay isang lungsod na minsan ay sumaksi sa kanyang kaligayahan at ngayon ay magiging saksi sa kanyang pagdurusa at pagbangon. Room isa 205, ang bulong ng misteryosong text message. Pagdating sa hotel, nag-check-in si Han sa isang ordinaryong kwarto, malayo sa floor na kinabibilangan ni Danilo at Maya. Ang laki at karangyaan ng Marina Bay Sands ay naging isang perpektong kanlungan para sa kanyang misyon. Isinuot niya ang kanyang itim na cocktail dress, ang kanyang uniforme ng paghihiganti, at inihanda ang kanyang camera phone. Hindi niya kailanman inakala na ang isang camera ay magiging pinakamahalagang kasangkapan sa kanyang buhay. Dahan-dahan, sumakay siya ng elevator. Pinili ang tamang floor. Ang bawat palapag na dinaraanan ay tila isang patak ng oras na nagdadala sa kanya palapit sa katotohanan. Nang bumukas ang pinto, ang tahimik na hallway ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Hinanap niya ang room isa 205. Nang makita niya ang pinto, nagtago si Han sa likod ng isang malaking halaman, sinusubukang makinig. Narinig niya ang tawanan at malakas na tunog ng musika na nanggagaling sa loob. Sa pamamagitan ng kanyang recording device, sinimulan niyang i-record ang bawat tunog. Narinig niya ang boses ni Maya, nagrereklamo sa dami ng shopping bags. "Babe, ang dami na nating nabili. My arms are aching na. Can't we just rest?" "Kaya nga tayo nandito, Maya, para mag-enjoy. Huwag kang mag-alala. I will pay for all of this. Ang importante, masaya ka. Saka, money is not an issue, di ba? My wife won't even notice. She's too busy counting her blessings na hindi na ako naghahanap ng ibang babae." Ang mga salitang yon ni Danilo ay nagdulot ng matinding pagkasuklam kay Giahan. Ang lahat ng kanyang paghihirap at pagpapakasakit ay tila isang malaking biro. Sa paningin niya, ang pera na kanyang ginagamit ay ang perang kanyang pinaghirapan para sa operasyon ng kanyang ina. Nang biglang bumukas ang pinto ng room isa 205, nagulat si Giahan. Lumabas si Danilo, may suot na polo at shorts.
May kinuha ito mula sa isang maliit na bag sa loob ng kwarto. Hindi siya napansin. Ngunit nang magsara muli ang pinto, nakita niya ang malaking diamond necklace na kumikinang sa leeg ni Maya. At sa kanyang daliri, ang kanyang engagement ring. Pinunit ang puso ni Jiahan. Ang lahat ng kanyang sakit ay nag-anyong apoy. Dahan-dahan, kinunan niya ng video ang lahat ng nangyayari. Ang bawat galaw ni Maya, ang bawat halakhak nito, ang bawat hawak nito sa kwintas at singsing. Hindi lang ito ebidensya ng pagtataksil, kundi ebidensya ng pagnanakaw. Nang biglang may lumapit sa kanya. Isang lalaki, nakasuot ng simpleng kasuotan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Giyahan, bulong ng lalaki, na tila kilala siya. Nagulat si Jiahan. Paano niya ako nakilala? Sinong lalaki to? Don't worry, hindi ako kalaban. Sabi ng lalaki. Ako ang nagpadala ng text message. Ako si Miguel, ang kapatid ni Maya. Natulala si Jiahan. Ito ang kapatid ni Maya. Ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon. Alam kong mahirap paniwalaan, pero gusto kong malaman mo na hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa ng kapatid ko. Sinira niya rin ang buhay ng pamilya namin. Ginagamit niya lang si Danilo para sa pera. At ikaw, nakita ko kung paano ka nasasaktan. Tumuro si Miguel sa nakasaradong pinto ng room 1-205. Alam ko ang bawat detalye ng plano nila. May isa pa silang tinatago sa loob ng kwarto na yan. Mas malaki kaysa sa lahat ng nakita mo. Ano? Tanong ni Jiahan. Halos hindi makahinga. Tingnan mo sa gilid ng kama, sa ilalim ng pillow. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sige na, kailangan mo na yang kunin. Nagtago si Han sa isang sulok, ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi niya alam kung anong gagawin, ngunit ang bawat salita ni Miguel ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa, isang bagong sandata. Naramdaman niya ang isang matinding lakas. May kakampi siya. Maya-maya, muling bumukas ang pinto ng room 1-2-05. Lumabas si Danilo, ang kanyang mga mata ay nagmamadali. Tila may hinahanap. Bumalik ito sa loob. May narinig si Han na nagkukutkot na tunog sa isang drawer. Wait, I forgot something important, sabi ni Danilo. Ang kanyang boses ay nanggagaling sa loob ng kwarto. Agad na tumakbo si Jiahan sa room 1-2-05. Halos magbanggaan sila ni Danilo sa pinto. Nakita niya si Danilo na may hawak na isang sobre. Isang puting sobre na tila pamilyar sa kanya. Sa loob ng sobre nakita niya ang isang papel. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa itaas. Laisisi. Laisisi. Danilo. What is that? Tanong ni Jiahan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ibinaba ni Danilo ang sobre sa mesa. Ang muka ay biglang namutla. Hahan, anong ginagawa mo dito? Ngunit hindi na pinansin ni Jiahan ang tanong nito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papel. Isang kontrata ng lisisi. At sa ilalim ng kanyang pangalan may isang pirma. Ang kanyang pekeng pirma. Ito pala ang pinakaimportanteng nakalimutan mo, Danilo. Bulong ni Jiahan. Ang kanyang tinig ay malamig na yelo. Ang kanyang camera phone ay nakatutok. Kinukunan ang lahat ng nangyayari. Ito pala ang pinakaimportanteng nakalimutan mo, Danilo. Ang tinig ni Jiahan ay malamig, matalim na parang balaraw, habang ang kanyang camera phone ay patuloy na nagre-record. Ang kontrata ng diborsyo, kasama ang kanyang pekeng pirma, ay tila isang nakakatakot na selyo sa kataksilan ni Danilo. Ang mukha ni Danilo ay namutla. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla. Hahan, magpapaliwanag ako, sabi ni Danilo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi yan ang akala mo, ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagring ang telepono ni Jiahan. Si Miguel. Umalis ka na dyan, bilis. May narinig akong planong balikan ka nila dyan. Walang sinabi si Jiahan. Tiningnan lamang niya si Danilo sa mga mata. Puno ng galit na hindi na maitago. Iniwan niya ang kontrata sa mesa, isang malinaw na mensahe.
Sa huling sulyap, nakita niya ang mukha ni Maya na sumilip mula sa loob ng kwarto. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Tumakbo si Jiahan palabas ng kwarto. Iniwan ang 2 taksil na nabalot sa pagkabigla. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay tila isang mahabang paglalakbay sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Ang eroplano ay lumilipad ng mataas sa ulap, ngunit ang kanyang isip ay nananatili sa impyerno ng kanyang natuklasan. Ang pagiging anino ay tapos na. Ngayon, siya na ang magdidikta ng bawat galaw. Nang makauwi si Jiahan tanghali na, ang bahay ay tahimik, tila walang nangyari. Nagpalit siya ng damit, inayos ang kanyang sarili, at lumabas sa kusina upang maghanda ng kanyang sariling pagkain. Ngunit ang bawat kilos niya ay may kasamang matinding pag-iisip. Alam niyang babalik si Danilo at kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang maging perpekto sa kanyang pagpapanggap. Kinabukasan, bumalik si Danilo mula sa Singapore. Lumapit ito kay Jiahan na may pilit na ngiti. May dala itong maliit na paper bag na may tatak ng isang souvenir shop sa Changi Airport. "Mahal ko, andito na ako," sabi ni Danilo. Inilapag ang paper bag sa mesa. "Pasalubong ko para sa'yo." Binuksan ni Jiahan ang bag. Sa loob, isang cheap na keychain na may larawan ng merlion. Itinago niya ang sakit. Ipinakita ang isang pilit na ngiti. "Salamat, darling. Ang cute." "Wala yon. Medyo busy lang talaga ako dun. Pero naisip ko to para sa'yo," sagot ni Danilo habang kinukuha ang kanyang maleta. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagmamadali. "Kumusta naman ang biyahe mo, darling? Maraming ba kayong napag-usapan sa negosyo?" Tanong ni Jiahan. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. "Oo naman. Ang dami naming napag-usapan. Magiging malaking tagumpay ang project na to. Kaya huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat," sagot ni Danilo, na tila binibigyan siya ng assurance. Ngunit alam ni Jiahan na ang kanyang maayos na lahat ay nangangahulugang ang kanyang pagkawasak. Pagkatapos ng ilang oras, habang abala si Danilo sa kanyang computer sa office, si Jiahan ay nagtungo sa kabilang kwarto. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinontak si Attorney Lan. Hindi na lang basta simple question. Ngayon, kailangan niya ng tunay na aksyon. "Attorney Lan, kailangan ko ng tulong mo. Mayroon akong lahat ng ebidensya. Videos, recordings, pati na ang pekeng divorce contract. Kailangan ko ng matalinong plano para maibalik ang lahat sa akin, lalo na ang pera ng mama ko." Ang boses niya ay matatag, puno ng determinasyon. "Jiahan, I'm so sorry na nangyari ito sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita," sagot ni Attorney Lan. "Kailangan nating maging maingat. Kailangan nating magsimula sa financial aspect. Meron ka bang access sa mga bank accounts o mga investments ni Danilo?" "Mayroon akong access sa ilan. Alam ko ang kanyang mga investments at ang kanyang mga accounts sa ibang bansa," sagot ni Jiahan. Ang kanyang pagiging mapagmatsyag sa kanyang asawa ay ngayon ang magliligtas sa kanya. Sinimula ni Jiahan ang kanyang financial revenge sa pamamagitan ng kanyang access sa mga online banking accounts at mga investment portfolios ni Danilo. Maingat niyang inilipat ang ilan sa mga pondo sa mga account na hindi madaling mahanap o makuha. Ginawa niya ito sa paraang tila ordinaryong transaksyon sa negosyo o paglilipat ng pondo para sa mga emergency projects. Ang bawat paglipat ay maingat na pinlano upang hindi magdulot ng agarang pagdududa kay Danilo. Ito ay isang mabagal na pagdudugo, isang unti-unting paghina ng kanyang imperyo. Sa loob ng ilang araw, ang bahay ay naging isang larangan ng digmaang psikolohikal. Patuloy na nagpapanggap si Jiahan na isang inosenteng asawa, samantalang si Danilo naman ay patuloy na nagpapakita ng kanyang huwad na pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng bawat ngiti, bawat haplos, ay mayroong lason. Isang gabi, habang naghahanda si Jiahan ng hapunan,
Nagpasya siyang gawin ang isang bagay na simboliko. Nagluto siya ng paboritong ulam ni Danilo, ang adobo, ngunit sa sandaling idinagdag niya ang sarsa, kumuha siya ng isang kutsarang asin at idinagdag ito sa bahagi ng adobo na para kay Danilo. Isang maliit na ganti, isang simbolo ng pait na nararamdaman niya. Nang dumating si Danilo sa hapagkainan, napansin niya ang amoy ng adobo. Wow, mahal ko, adobo. Ang paborito ko. Kumain si Danilo. At sa unang subo, nagulat ito. Ang alat naman yata nito, Han. May problema ba sa lasa mo? Oh, darling. Ganun ba? Pasensya na. Siguro, nadagdagan ko ng asi. Hindi ko napansin, sagot ni Jiahan. Ang kanyang mukha ay inosente. Ang panloob ng ngiti niya ay mas malawak pa sa pinakamalawak ng ngiti na ibinibigay niya noon kay Danilo. Ito ay isang matamis na tagumpay kahit gaano kaliit. Habang naglilinis si Jiahan ng hapag, biglang tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot niya, Jiahan, alam kong pinagsasabi mo ang mga bagay na yan. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Huwag kang magpanggap na inosente. Matigas na boses iyon ni Doña Aurora. Nakita kita sa labas ng opisina ni Attorney Lan. Akala mo ba, hindi ko nalalaman ang bawat galaw mo? Nagulat si Jiahan. Paano niya nalaman? Ang kanyang puso ay kumaba. Ang kanyang lihim ay nalantad na. Mama, wala po akong ginagawa. Huwag kang magsinungaling, Jiahan. Alam ko ang lahat. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang bawat galaw mo. Matalim na sabi ni Doña Aurora bago tuluyang pinutol ang tawag. Napatayo si Jiahan. Ang kanyang telepono ay nahulog sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang malamig na takot. Alam na ni Doña Aurora. Ang labanan ay nagsisimula na. At hindi na ito magiging madali. Ang tunog ng telepono na bumagsak sa sahig ay tila ang pagguho ng isang pader na pinilit na buuin ni Jiahan. Ang mga salita ni Doña Aurora, matalim at puno ng banta, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nakita kita sa labas ng opisina ni Attorney Lan. Alam ko ang lahat. Ang pagkabigla ay nagdulot ng isang malamig na takot. Ngunit sa likod nito, isang apoy ng galit ang unti-unting naglalagablab. Hindi na ito usapin ng pagtatago. Ang labanan ay nagsimula na. Nang sumapit ang tanghali, ang bigat ng pagbabanta ni Doña Aurora ay nakabitin sa hangin. Tila isang bagyo na anumang sandali ay bumabagsak. Nagpanggap pa rin si Jiahan, abala sa paghahanda ng merienda para sa kanyang biyanan. Ngunit ang bawat paghiwa niya ng prutas, ang bawat paghahanda niya ng tsa, ay may kasamang matinding pag-iisip. Hindi siya magpapatalo. Jiahan! Tawag ni Doña Aurora mula sa sala. Ang boses ay puno ng kaplastikan. May bisita tayo. Ipaghanda mo naman ang pinakamagandang merienda. Huwag kang magpapakita ng anumang bahid ng lungkot. Remember, the family's honor is at stake. Malamig na lamig ang pakiramdam ni Jiahan. Bisita? Alam niyang hindi lang ito basta bisita. Ito ay isang paunang abiso ng isa pang atake, isang laro ng mga ahas. Nang makita niya si Doña Aurora na nakatayo sa tabi ng pinto at sa likod nito ay sumilip ang pamilyar na mukha ni Maya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakangiti si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Hello, Tita Aurora. Good afternoon po. Bati ni Maya. Ang boses ay matamis na matamis, tila inosente. Ang suot nitong damit ay isang elegante, ngunit simpleng summer dress. At sa leeg nito ay kumikinang ang diamond necklace na binili ni Danilo gamit ang pera ng kanyang ina. Oh, Jiahan, andyan ka pala. I didn't see you. So busy ka ba sa kitchen as usual? Ang mga salita ni Maya na tila pang-aasar ay nagpabalik sa kanya sa mga usapan sa Singapore. Ang as usual ay tila nagsasabing siya ay isang simpleng katulong lamang,
Isang tao na nabibilang lamang sa kusina. Ngunit pinigilan ni Jiahan ang kanyang galit. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti na kayang basahin lamang ng kanyang sariling kaluluwa. Maya, "Hi!" Simpleng bati ni Jiahan. Ang kanyang tinig ay kalmado, halos walang emosyon. "Kamusta? May business ka ba dito?" "Oh, wala naman. Tita Aurora invited me to have na merienda. You know, we're discussing some future business projects with Danilo. Very exciting actually." Sagot ni Maya, habang lumalapit at akmang hahalik sa pisngi ni Jiahan. Ngunit mabilis na umiwas si Jiahan. "Ay, pasensya na, Maya. Medyo madumi lang ang kamay ko galing sa kusina. Mamaya na lang," sabi ni Jiahan. Ang kanyang boses ay tila napagod. Umirap si Maya, ngunit pinilit pa ring ngumiti. Umupo sila sa sala at si Jiahan ay bumalik sa kusina upang ihanda ang merienda. Habang nagdadala siya ng mga tasa at plato sa sala, narinig niya ang pag-uusap nila. "Tita Aurora, I'm really worried about Jiahan," sabi ni Maya. Ang boses ay puno ng pagpapanggap na pag-aalala. "She looks so stressed. Hindi kaya, nahihirapan na siya sa bahay. I mean, she's not really good with business, di ba? Baka kailangan ni Danilo ng mas dynamic na partner. Kaya nga, ang sabi ko sa'yo, Maya, wala namang alam ang babaeng yan kung hindi lang pagluto at paglilinis," sagot ni Doña Aurora. Hindi niya iniisip ang kinabukasan ng pamilya. Kaya nga si Danilo, ang laki ng problema sa negosyo ngayon. Dumating si Danilo, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod at galit. Nang makita niya si Jiahan, umirap ito. "Oh, Maya, andyan ka pala. I didn't know you were coming." "Danilo, darling, I'm here to support you. You look so tired. Siguro, dahil yan sa..." Pinuputol ni Maya ang kanyang salita at tinitigan si Jiahan ng may mapanudyong ngiti. Naglagay si Jiahan ng tasa ng tsaa sa harap ni Maya at sa sandaling iyon, tila sinadya ni Maya na galawin ang kanyang kamay. Ang tasa ay nahulog at ang mainit na tsaa ay tumapon sa kanyang elegante ngunit simpleng summer dress. "Ay, my dress! Oh my God! Ang init!" Sigaw ni Maya na tila sinasadya ang kanyang reaksyon. "Jiahan, ano ba yan? Ang clumsy mo naman." Namutla si Jiahan. Hindi niya sinasadya. Ito ay isang aksidente o sadyang pinlano ni Maya. "Han, ano ba yan?" Galit na sigaw ni Danilo. Ang mga mata ay nanlilisik. "Hindi ka ba talaga mag-iingat? Look what you've done to Maya's dress." "Danilo, darling, it's okay. Aksidente lang," sabi ni Maya, na tila nagpapanggap na nagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya kay Jiahan. "Pero Jiahan, you really should be more careful. Baka kung anong mangyari sa importante naming project eh. You know, this dress is expensive. Sayang." "Pasensya na, Maya. Hindi ko sinasadya." Mahinahon na sabi ni Jiahan. Pinipilit na hindi magpahalata ng galit. Kinuha niya ang bimpo upang punasan ang tsaa. "Huwag mo nang punasan yan, Han. Lalo lang kakalat," sigaw ni Danilo. "Doña Aurora, pasensya na po, Mama. Ang daming kasalanan ni Jiahan ngayon. Hindi niya alam kung paano mag-entertain ng bisita." "Jiahan, umakyat ka na sa kwarto mo," sigaw ni Doña Aurora. Ang boses ay puno ng galit. "Huwag mong sirain ang hapunan namin ng mga kaibigan namin." Naramdaman ni Jiahan ang matinding kahihiyan. Ang kanyang pisngi ay nag-init, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang lumapit si Danilo. "Huwag mong gawing drama queen ang sarili mo, Han," bulong ni Danilo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Huwag mong subukang siraan ang mga business partners ko. Hindi mo alam kung anong pinaplano ko." At sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa sala. Isang sampal. Ang kamay ni Danilo ay dumaan sa pisngi ni Jiahan. Ang sakit ay nagdulot ng panlalabo ng kanyang paningin. Narinig niya ang pagkabigla ni Maya at Doña Aurora. Ngunit ang sakit ay hindi pisikal lamang. Ito ay sakit ng kaluluwa
Sakit ng pagtataksil na inialay niya ang buong buhay niya. Danilo! Sigaw ni Doña Aurora. Ngunit walang lakas ang kanyang boses. Ang pisngi ni Giahan ay nagniningas, ngunit hindi siya umiyak. Tiningnan niya si Danilo sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Walang salita. Tanging ang matalim na sulyap ang nagpahiwatig ng kanyang matinding galit. Dahan-dahan, lumiko siya at umakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Narinig niya ang tawanan ni Maya at Danilo sa ibaba. Ang kanilang mga boses ay puno ng tagumpay. Nang makarating siya sa kwarto, hinawakan ni Giahan ang kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ngunit ang sakit ay nagdulot ng isang matinding determinasyon. Okay, Danilo, you slapped me. Pero hindi mo alam, this is the last time you will ever lay a hand on me. Bulong niya sa sarili. Sa dilim ng kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang laptop. May isang email na kailangan niyang ipadala. Isang email para sa isang investigador na nakilala niya sa Singapore sa pamamagitan ni Miguel. Simulan na natin ang laban, Danilo. This is just the beginning. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako ng paghihiganti. Ang haplos sa pisngi ni Giahan ay tila isang nagbabagang selyo. Ngunit ang sakit ay hindi na nagdulot ng luha. Sa loob ng kwarto, habang unti-unting lumulubog ang araw at bumabango ang amoy ng inihahandang handaan sa ibaba. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan ay puno ng determinasyon. Ang kanyang puso ay nagsasayaw sa ritmo ng nagngangalit na galit. Isang email ang ipinadala niya sa investigador kasama ang lahat ng nakuhang ebidensya, ang mga video, recordings at ang pekeng kontrata ng diborsyo. Nang sumapit ang gabi, ang malawak na hardin ng mansyon ni Danilo at Doña Aurora ay nagmistulang isang marangyang palasyo. Mayayaman at maimpluwensyang mga tao ang dumalo. Mga kasosyo sa negosyo ni Danilo, mga kaibigan ni Doña Aurora, at mga kamag-anak. Ang bawat ilaw ay kumikinang. Ang bawat tunog ng musika ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng hardin, mayroong isang malaking entablado, pinalamutian ng sari-saring bulaklak at makulay na tela. Ito ang gabi ng tao ng fiesta ng pamilya. Isang okasyon upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at yaman. Lumabas si Giahan sa kanyang kwarto, nakasuot ng isang simpleng itim na gown. Sa kabila ng kanyang panloob na pighati, ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mga mata ay matalim. Nakita niya si Danilo na nakatayo sa tabi ni Maya, na nakasuot ng isang mamahaling gown at ang diamond necklace ay kumikinang sa leeg nito. Magkahawak kamay silang ngumingiti sa mga bisita. Tila sila ang host ng gabing iyon. Giahan, saan ka ba galing? Mataray na tanong ni Doña Aurora na tila nahihiya sa simpleng suot ni Giahan. Huwag mong sirain ang gabi namin. Magpanggap ka na lang na masaya ka. Huwag kang mag-alala, Mama. Mahinahong sagot ni Giahan, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi ko sisirain ang gabi ninyo. Sa halip gagawin ko itong di malilimutan. Isang ngiti na puno ng panunuya ang sumilay sa labi ni Giahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado, naghahanap ng tamang posisyon. Alam niya ang lahat ng mangyayari. Plano ni Danilo na gamitin ang gabing ito upang ipahayag ang kanyang bagong proyekto at pagkatapos, ipahiya siya sa publiko sa pamamagitan ng pagpipirma ng kontrata ng diborsyo. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, pamilya at mga kasosyo, malakas na sabi ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Maligayang pagdating sa aming taunang fiesta. Ngayong gabi, mayroon akong isang napakahalagang anunsyo, isang proyekto na magpapabago sa landscape ng ating industriya. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Ngumiti si Danilo kay Maya at pagkatapos ay samadla. Bago ko ilabas ang mga detalye, gusto kong imbitahan sa entablado ang aking asawa, si Giahan, para saksihan ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay.
Sa loob ni Jiahan, naramdaman niya ang isang matinding kaba. Ito na ang sandali. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nagulat ang mga tao, lalo na si Doña Aurora at Maya. Jiahan, ano ang ginagawa mo dito? Bulong ni Danilo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Sinisigurado ko lang na magiging maayos ang lahat, darling. Sagot ni Jiahan. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bahid ng pait. Inilabas ni Danilo ang isang tablet at inilagay sa projector. Ito ang video ng aming bagong proyekto. Ito ang kinabukasan. Ngunit nang magsimula ang video, hindi ang logo ng kumpanya ni Danilo ang lumabas. Sa halip, isang video ang lumabas. Video niya at ni Maya sa Singapore. Ang mga halikan, ang mga yakap, ang diamond necklace na nasa leeg ni Maya at ang kanyang engagement ring na tila pareho sa kanyang singsing. Ang video ay malinaw, malakas at hindi maikakaila. Ang bawat tunog ng kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang musika ay huminto. Ang mga mata ni Doña Aurora ay nanlalaki sa pagkabigla at matinding kahihiyan. Si Maya ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si Danilo, na tila binuhusan ng malamig na tubig, ay sinubukang patayin ng projector, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ng video, sunod na lumabas sa screen ang mga screenshots ng mga bank transactions, ang paglipat ng pera mula sa account ng ina ni Jiahan patungo sa account ni Maya at ang mga resibo ng pagbili ng diamond necklace. Ang lahat ay nakalabas, malinaw, at hindi maikakaila. Danilo, what is the meaning of this? Galit na sigaw ng isang kasosyo sa negosyo. Sinira mo ang pangalan ng pamilya namin. Sigaw naman ng isa. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang kinuha ni Jiahan ang kanyang wedding ring. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang simbolo ng kanilang pag-ibig na ngayon ay isang nagbabagang abo. Sa isang iglap, inihagis niya ang singsing sa hawak na baso ng red wine ni Danilo. Ang pulang alak ay tumilamsik, tila dugo. Tapos na ang pagpapanggap, Danilo, ang sabi ni Jiahan. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng kapangyarihan. Ang bawat sentimo na kinuha mo, ang bawat sakit na ibinigay mo, ay babalik sa iyo ng doble. Ang Jiahan na kilala mo ay patay na, at ngayon, ako na ang hahatol sa iyo. Nang biglang, may mga pulis na pumasok sa hardin. Ang kanilang mga uniforme ay tila nagdudulot ng takot sa gitna ng kaguluhan. Mr. Danilo Reyes, kasama po namin ang warrant of arrest para po sa inyo. Sa kasong financial fraud at estafa, mayroon din po kaming warrant para sa inyo, Miss Maya Ramos, sa kasong conspiracy to defraud. Sabi ng hepe ng pulisya, ang kanyang boses ay matatag. Namutla si Danilo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Maya ay sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga pulis. Ang kanyang diamond necklace ay kumikinang sa dilim, isang simbolo ng kanyang kasamaan. Han! Hindi! Hindi mo ito magagawa sa akin! Sigaw ni Danilo habang kinakapitan ng pulisya. Nagawa ko na, Danilo. Malamig na sabi ni Jiahan, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Ang hustisya ay hindi nagtatago sa dilim. Ang hustisya ay nasa puso ng bawat nilalang na pinagsamantalahan mo. Habang nilalabas si Danilo at Maya, ang kanilang mga muka ay puno ng kahihiyan at galit. Si Jiahan ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay matatag. Ang kanyang puso ay malaya. Ang gabi ng fiesta ay naging gabi ng pagbagsak. At para kay Jiahan, ito ang simula ng kanyang bagong umaga. Ang sigaw ni Danilo, puno ng galit at kahihiyan, ay naglaho, kasabay ng paghila ng mga pulis sa kanya palabas ng hardin. Ang marangyang fiesta, na dapat sana'y magpakita ng kanilang kapangyarihan, ay naging isang eksena ng pagguho. Ang bawat ilaw na kumikinang ay tila nanunuya. Ang bawat bulong ng mga bisita ay tila libing na humahagod
sa kaluluwa ng pamilya Reyes. Nakita ni Jiahan si Maya na sinubukang lumusot sa kaguluhan. Ang kanyang diamond necklace ay tila nababalutan ng isang madilim na anino. Ngunit sa isang iglap, isang figura ang humarang sa kanya. Si Miguel. Walang salitang binitawan si Miguel. Tanging matalim na titig sa kanyang kapatid bago siya itinuro sa mga pulis. Sa loob ng ilang segundo, si Maya ay nakaposas na rin. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot at galit. Ang hardin ay unti-unting lumubog sa katahimikan. Tanging ang tunog ng mga yabag ng mga bisita na nagmamadaling umalis ang naririnig. Ang mga naiwang dekorasyon ay tila mga basag na pangarap. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay tila isang basag na porselana, puno ng kahihiyan at galit. Ang hiya, ang pinakamahalagang bagay para sa mga Pilipino, ay tuluyan ng nadurog. Lumapit si Doña Aurora kay Jiahan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Jiahan, anong ginawa mo? Sinira mo ang pangalan namin. Ang pangalan ni Danilo. Paano na ang negosyo? Paano na ang reputasyon namin? Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa awa, kundi sa galit. Mama, kalmadong sagot ni Jiahan. Ang kanyang tinig ay matatag na bato. Ako ba ang sumira sa pangalan ninyo o ang anak ninyo? Ako ba ang nagtaksil? Ako ba ang nagnakaw? Hindi po ako, Mama. Sila po ang gumawa niyan. Pero kailangan mong bawiin ang kaso. Sabi ni Doña Aurora, halos lumuhod. Bakit mo ginagawa ito? Para ba sa pera? Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Huwag mo lang sirain ang pamilya namin. Ang dignidad ko, Mama. Hindi nababayaran ng pera. Malamig na sabi ni Jiahan. Ang buhay ng nanay ko, hindi ninyo mababayaran ng kahit anong ginto. 10 taon akong naging martir. 10 taon kong hinayaan ang anak ninyo na apak-apakan ng pagkatao ko. Hindi na ngayon. Tapos na ang paghihintay ko. Ang hustisya ay para sa akin at sa aking ina. Tinalikuran ni Jiahan si Doña Aurora na tuluyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati at kahihiyan. Ang kanyang pagtanggi ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang matinding pagkilala sa kanyang halaga. Isang pagtanggi sa lahat ng utang na loob na ipinaparamdam sa kanya ng pamilya. Dahan-dahan, lumabas si Jiahan ng mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, tila nagtatanggal ng isang mabigat na kadena. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Ang mga bituin ay kumikinang, tila sumasaksi sa kanyang kalayaan. Ang malawak na mansyon, na minsan ay tirahan ng kanyang mga pangarap, ay tila isang malaking, malamig na kulungan. Ngayon, ang katahimikan nito ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi isang pakiramdam ng kapayapaan, ng pagiging malaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jiahan ang sariwang hangin sa kanyang baga. Ang kanyang puso ay gumagaan, tila isang ibon na nakalaya mula sa hawla. Tumalikod siya sa mansyon, hindi nalilingon pa. Ang kanyang mga mata ay nanunood sa mga anino ng lumang Jiahan na unti-unting nawawala sa likod niya. Habang naglalakad si Jiahan sa tahimik na kalsada, walang anumang sasakyan. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumabalot sa kanya. Hindi siya natatakot, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang bulsa, ang kanyang telepono ay umalingaw-ngaw. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, Jiahan? Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Ako si Mr. Salcedo, ang abogado ng iyong yumaong ama. Nagulat si Jiahan. Ang kanyang ama? Matagal na itong namayapa. Ano ang kailangan nito? Mayroon akong hawak na isang napakahalagang dokumento na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Ang tunay na testamento ng iyong ama, sabi ni Mr. Salcedo. Mayroon siyang mga lihim na hindi mo pa alam. Jiahan? Ang boses ni Mr. Salcedo, puno ng formalidad, ay nagpalutang sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Ako si Mr. Salcedo, ang abogado ng iyong yumaong ama. Nanginig ang kamay ni Jiahan.
Hindi niya inasahan ang tawag na yon. Ang kanyang ama, si Mang Ben, ay matagal nang sumakabilang buhay. Namatay nang walang naipon na anumang yaman. Isang simpleng magsasaka, iyon ang pagkakakilala niya sa kanyang ama. Aabogado po? Ng papa ko? Halos hindi niya masabi. Opo, kailangan kitang makausap ng personal. Mayroon akong hawak na isang napakahalagang dokumento na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Ang tunay na testamento ng iyong ama? Patuloy ni Mr. Salcedo. Ang bawat salita ay nagdulot ng matinding pagtataka. Mayroon siyang mga lihim na hindi mo pa alam. Kinabukasan, maaga pa, nagtungo si Giahan sa opisina ni Mr. Salcedo. Ang opisina ay matatagpuan sa isang lumang gusali sa gitna ng Maynila, malayo sa mga modernong skyscraper na kinasanayan niya kay Danilo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang matandang abogado. May suot na salamin at nakangiti ng may pag-unawa. Ang loob ng opisina ay simple, puno ng mga libro, at may amoy ng lumang papel at kape. "Maupo ka, Giahan," sabi ni Mr. Salcedo. Inanyayahan siyang umupo sa harap ng kanyang desk. "Alam kong nagtataka ka. Ang totoo, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito, ngunit may mga probisyon sa testamento ng iyong ama na kailangan kong hintayin ang tamang oras." Ibinaba ni Mr. Salcedo ang isang makapal na folder sa mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang isang luma at dilaw na papel. Ang huling habilin ni Mang Ben, ang iyong ama. Si Mang Ben ay hindi lang isang simpleng magsasaka. Siya ay isang henyo sa agrikultura. Sa ilalim ng kanyang pangalan, mayroong malaking lupain sa Laguna na matagal nang ginagamit para sa pagtatanim ng organic na gulay at prutas. Hindi ito basta-basta. Ito ay isang plantasyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ito rin ang orihinal na lupa ng pamilya Reyes bago ito ibinenta ng lolo ni Danilo dahil sa utang at binili ng iyong ama. Nais niyang ipasa ito sa iyo, ngunit sa kondisyon na kapag ang iyong puso ay tuluyan ng nasira sa paghahanap ng pag-ibig, saka lamang ito ipapasa sa iyo. Ang bawat salita ay tila bumagsak na pader sa kanyang mundo. Lupain, plantasyon. Ang lahat ng kanyang alam ay isang kasinungalingan. Si Mang Ben, ang kanyang ama, ay hindi pala mahirap. Ang lahat ng paghihirap nila ay isang pagtatago, isang pagprotekta sa kanyang minamahal na anak mula sa mga mapagsamantala. Bakit? Bakit ngayon lang po? Nanginginig niyang tanong. Ang iyong ama ay may hinala na ikaw ay magiging target ng mga taong sakim sa yaman. Alam niya ang tungkol sa pamilya Reyes at ang kanilang pagkahumaling sa kayamanan. Gusto niyang siguraduhin na sa sandaling malaya ka na, mayroon kang sariling pundasyon. Ang utang na loob na laging ipinupukol sa iyo ay walang saysay. Giahan, ang lahat ng ipinagyayabang ng pamilya Reyes minsan ay sa inyo. Ang revelation na yon ay isang matinding sampal sa mukha ng kasinungalingan. Ang utang na loob, ang pagiging walang-wala, ang lahat ng pang-aalipusta na kanyang tiniis ay isang malaking kasinungalingan. Ang pera ng kanyang ina na ninakaw ni Danilo ay para sana sa operasyon ng puso. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala. Ito ang lahat ng dokumento ng ari-arian. Ang lahat ay nasa pangalan mo. Mula ngayon, ikaw na ang may-ari ng lahat ng ito. Sabi ni Mr. Salcedo, iniabot ang folder kay Giahan. Nanginig ang mga kamay ni Giahan habang hawak ang mga dokumento. Hindi ito basta yaman. Ito ay pag-asa. Ito ay kalayaan. Ito ay isang bagong simula. Ngayon, masisigurado na niya ang operasyon ng kanyang ina. Mabilis niyang kinontak ang ospital at inayos ang lahat. Sa loob ng 1 linggo, inoperahan ng kanyang ina. Ang operasyon ay matagumpay. Ang unang ngiti ng kanyang ina pagkatapos ng operasyon ay ang pinakamagandang regalo para kay Giahan. "Salamat, anak. Salamat at hindi mo ako pinabayaan," mahinang sabi ng kanyang ina, habang hawak ang kanyang kamay.
Hindi ko po kayo pababayaan, Mama, sagot ni Jiahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Sa loob ng selda, si Danilo ay nag-iisip. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. Narinig niya ang balita tungkol sa pag-aresto kay Maya at ang pagkakakulong nito. Nalaman din niya ang tungkol sa mga ari-arian ng ama ni Jiahan. Jiahan, bulong ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko akalain na ganito kakasama. Ang lahat ng yaman na yon, sana ay akin na. Pero anong ginawa ko? Ang kanyang pagsisisi ay hindi para sa kanyang kasalanan, kundi para sa yaman na nawala sa kanya. Ngunit ang pagnanais na maningil ni Jiahan ay hindi pa tapos. Alam niyang may isa pang kabanata na kailangan niyang isulat. Ang kabanata ng paghilom. Isang gabi, habang nag-aalaga si Jiahan sa kanyang ina, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin. May isang anino na sumilip sa bintana ng kanyang kwarto. Isang figura ang nakatayo sa labas, nakatingin sa loob. Hindi ito si Danilo. Hindi ito si Doña Aurora. Ito ay si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at paghihiganti. Jiahan, hindi pa tayo tapos. Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkasuklam. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin, lalo na ang ina mo. Akala mo ba ligtas na siya? Napatayo si Jiahan, ang kanyang puso ay kumakabog. Naramdaman niya ang isang matinding takot. Lumabas si Maya sa dilim, ang kanyang anino ay naglaho sa gabi. Ang anino ni Maya sa bintana, kasama ang kanyang nagbabagang mga mata at ang banta sa kanyang ina, ay nagpadaloy ng isang malamig na kaba sa buong katawan ni Jiahan. Hindi niya inakala na babalik pa si Maya, lalo na matapos itong makulong. Ngunit ang paghihiganti ay tila isang lason na kayang buhayin ang pinatuyong katawan. Agad siyang tumakbo sa bintana, ngunit wala na si Maya. Tanging ang dilim ng gabi ang kanyang nakita, at ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng takot. Mama! Bulong ni Jiahan. Mabilis siyang bumalik sa kwarto ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Sinigurado na mahimbing itong natutulog. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi na niya hahayaan na may manakit pa sa kanyang ina. Hindi na siya ang dating Jiahan na basta na lang magpapabaya. Kinabukasan, maaga pa. Inilipat ni Jiahan ang kanyang ina sa isang mas ligtas na lugar, sa isang bahay sa kanyang plantasyon sa Laguna na binabantayan ng kanyang mga matatapat na tauhan na dating pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Doon, alam niyang magiging ligtas ang kanyang ina. Hindi na niya hahayaan na may masama pang mangyari. Habang bumibiyahe si Jiahan pabalik ng Maynila, tinawagan niya si Miguel. Miguel, kailangan ko ng tulong mo. Bumalik si Maya at binantaan niya ang nanay ko. Ano? Impossible. Paano? Gulat na tanong ni Miguel. Hindi siya dapat nakakalabas sa kulungan. Meron ba siyang kumuha sa kanya? Hindi ko alam, pero kailangan nating maging maingat. Kailangan nating mahuli siya bago pa siya makagawa ng anumang masama, sagot ni Jiahan. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Sige Jiahan, tutulungan kita, sabi ni Miguel. Kailangan kong mag-ingat din. Alam kong marami pa rin siyang koneksyon. Sa loob ng ilang araw, si Jiahan at Miguel ay nagplano. Alam nilang kailangan nilang lumikha ng isang patibong para kay Maya. Kailangan nilang gumamit ng kanyang pagkahumaling sa pera at kapangyarihan. Isang araw, nakatanggap si Jiahan ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Si Maya, Jiahan, alam kong nagtatago ka. Akala mo ba ligtas ka na? Hindi pa ako tapos sa'yo, matalim na sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung gusto mong ligtas ang nanay mo, ibigay mo sa akin ang lahat ng ari-arian na nakuha mo sa ama mo. Kung hindi,
Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Maya, hindi ako natatakot sa'yo. Kalmadong sabi ni Jiahan, hindi ko ibibigay ang kahit anong sa akin. Pero kung gusto mong magkita tayo pag-usapan natin, magdala ka ng abogado mo. At magdala ka ng lahat ng dokumento na magpapatunay sa mga sinasabi mo. Nagpapatawa ka ba? Bakit ako magdadala ng abogado? At anong dokumento? Galit na tanong ni Maya. Gusto ko lang ang pera mo at ang buhay ng nanay mo. Kung ganoon, Maya, hindi tayo magkakasundo, sabi ni Jiahan. Pero kung gusto mo ng pera, magkita tayo. Magdala ka ng 50 milyon. Ito ang huling alok ko. Nagulat si Maya. 50 milyon? Ito ang pinakamalaking halaga na kanyang narinig. Sige, saan tayo magkikita? Sa dating lugar kung saan nagkita kayo ni Danilo. Sa kondominium na ginagamit ninyo para sa inyong kasinungalingan, sagot ni Jiahan, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Sa Biyernes 3:00 ng hapon, huwag kang lalate at mag-isa ka lang. Kung may kasama ka, hindi tayo magkakasundo. Nang pinutol ni Jiahan ang tawag, agad niyang kinontak si Miguel at Attorney Lan. Ito na ang kanilang pagkakataon. Sa araw ng kanilang pagkikita, nagtago si Jiahan sa loob ng condominium unit. Si Miguel at ang mga pulis ay nagtago sa paligid. Ang apartment ay inilagay sa ilalim ng surveillance. Ang bawat galaw ni Maya ay nakarecord. Nang dumating si Maya, ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at galit. May dala itong isang malaking bag puno ng pera. Ngunit ang bawat galaw nito ay tila nagpapahiwatig na mayroon itong ibang balak. Jiahan! Nasaan ang pera? Galit na tanong ni Maya. Nasaan ang nanay ko? Tanong ni Jiahan. Ang kanyang tinig ay matatag. Nasa akin. At sisiguraduhin kong mamamatay siya kung hindi mo ibibigay ang lahat ng ari-arian mo. Sigaw ni Maya habang inilalabas ang isang maliit na kutsilyo. Nagulat si Jiahan. Hindi niya inakala na aabot sa ganoon ang galit ni Maya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang takot. Maya, hindi mo ako matatakot. Ang nanay ko ay ligtas. At ang lahat ng ginagawa mo, nakarecord. Narinig ng lahat ng pulis sa labas ang lahat ng sinasabi mo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ano? Hindi. Nagsisinungaling ka. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila nagdudulot ng takot sa puso ni Maya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na ang lahat. Miss Maya Ramos, arestado ka sa kasong kidnapping, extortion, at attempted homicide, sabi ng hepe ng pulisya. Habang kinakapitan ng mga pulis, sinubukan ni Maya na saksakin si Jiahan, ngunit mabilis na humarang si Miguel. Ang kutsilyo ay dumaan sa kanyang braso. Miguel! Sigaw ni Jiahan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mo akong hawakan. Papatayin kita, Jiahan. Sigaw ni Maya, puno ng galit. Maya, tapos na ang laro mo. Kalmadong sabi ni Jiahan, hindi mo na ako masisira. Ang nanay ko ay ligtas at ang hustisya ay natupad na. Habang nilalabas si Maya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Si Jiahan ay lumapit kay Miguel. Salamat, Miguel. Salamat sa lahat. Wala yon, Jiahan. Ito ang tama, sabi ni Miguel habang hinahawakan ang kanyang sugat. Ang gabi ay tahimik. Ang lahat ng kaguluhan ay tapos na. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang sulat ang dumating kay Jiahan. Mula kay Danilo. Mula sa kulungan. Isang liham na puno ng pagsisisi. At isang huling lihim tungkol kay Doña Aurora. Jiahan, alam kong galit ka sa akin. Pero kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Mama. Siya ang mastermind ng lahat ng kasamaan sa pamilya Reyes at may mas malalim pa siyang kasalanan na hindi mo pa alam. Ang mga sulat ni Danilo, puno ng pighati at pagsisisi, ay tila mga anino ng kanyang nakaraan. Ngunit ang huling bahagi ng kanyang liham, Jiahan, alam kong galit ka sa akin, pero kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Mama.
Siya ang mastermind ng lahat ng kasamaan sa pamilya Reyes at may mas malalim pa siyang kasalanan na hindi mo pa alam ay nagdulot ng isang malamig na kaba sa puso ni Jiahan. Hindi na lang pagtataksil sa pag-ibig, kundi pagtataksil sa buong buhay. Isang bagong laban ang naghihintay, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan. Kinabukasan, maaga pa, nagtungo si Jiahan sa dating mansyon ng pamilya Reyes, ang malawak na hardin, na minsan ay saksi sa marangyang fiesta, ay tahimik na ngayon, puno ng mga tuyong dahon at alikabok. Ang mansyon ay tila isang malaking multo ng nakaraan. Sa loob, naabutan niya si Doña Aurora, na nakaupo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang dating matigas at aroganteng tindig ay napalitan ng isang mahina at halos nabali na katawan. Mama Aurora, kalmadong tawag ni Jiahan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit walang galit. Nagulat si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Jiahan, bakit ka nandito? Para ba ipahiya ulit ako? Para ba tawanan ako? Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Hindi po, Mama. Nandito ako para malaman ang totoo. Sabi ni Jiahan, inilabas ang liham ni Danilo. Basahin ninyo po ito. Dahan-dahang kinuha ni Doña Aurora ang liham, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa bawat salita na kanyang nabasa, ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga lihim na matagal nang iningatan ay unti-unting lumalabas. Nang matapos siyang magbasa, tumingala siya kay Jiahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Totoo ba, Mama? Ikaw ang nagtulak kay Danilo na gawin ang lahat ng ito? Ang pagkuha sa lupa ng papa ko? Ang pagpilit na pirmahan ko ang mga dokumento? Ang pagpaplanong sirain ako? Tanong ni Jiahan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Oo, Jiahan. Nanginginig na sagot ni Doña Aurora. Ang kanyang luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Papatawarin mo ako, anak. Mayroon akong matinding problema sa sugal. Malaki ang utang namin. Kaya ako pumayag sa plano ni Danilo. At ang lupa ng ama mo. Oo, sa inyo talaga yan. Ibinalik ko lang sa pamilya Reyes sa pamamagitan ng panloloko. Ang pag-amin ni Doña Aurora ay tila isang malaking pasabog. Ang lahat ng kahihiyan at pagdurusa na dinanas ni Jiahan ay dahil sa kasakiman at bisyo ng kanyang biyenan. Ang utang na loob na ipinaparamdam sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki ng pamilya Reyes ay minsan ng pagmamay-ari ng kanyang ama. Ang lahat ng kasalanan ninyo, Mama, ay hindi na mababawi. Pero hindi ko na po kayo idedemanda, sabi ni Jiahan. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagod. Ang tanging kondisyon ko lang, kailangan ninyong umalis sa Maynila. Hindi na po kayo magpapakita sa akin, sa mga anak ko, o sa kahit sino mang konektado sa akin. Ang utang ninyo sa sugal, babayaran ko. Isang beses lang, pero pagkatapos niyan, wala na kayong utang sa akin. Wala na akong utang sa inyo. Nagulat si Doña Aurora. Hindi niya inasahan ang pagpapatawad, lalo na ang pagbabayad ng kanyang utang. Lumuhod siya sa harap ni Jiahan, umiiyak. Salamat, Jiahan. Maraming salamat. Patawarin mo ako. Tiningnan ni Jiahan si Doña Aurora. Hindi na may puot, kundi may awa. Tumayo na po kayo, Mama. Hindi ko na po kayo kayang hawakan. Nang makalabas, si Doña Aurora sa mansyon, kasama ang kanyang maliit na bag, si Jiahan ay nakatayo sa gitna ng sala. Pakiramdam niya ay tila nakalaya na siya mula sa isang mabigat na kadena. Isang bagong pahina ang bumukas sa kanyang buhay. Sa sumunod na mga linggo, inasikaso ni Jiahan ang lahat ng dokumento. Ibinebenta niya ang mansyon ng pamilya Reyes. Ang bawat sulok nito ay puno ng masasamang alaala. Ang pera na nakuha niya, kasama ang kanyang sariling yaman mula sa kanyang ama,
ay ginamit niya upang magtayo ng isang bagong pundasyon, isang sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Isang lugar kung saan sila ay makakahanap ng paghilom, pag-asa at bagong lakas. Tinawag niya itong Tahanan ng Pag-asa. Isang hapon, habang abala si Jiahan sa pag-aayos ng mga huling detalye sa kanyang plantasyon sa Laguna, lumapit siya sa tabing dagat. Dinala niya ang isang kahon ng kanyang mga lumang gamit, kasama ang lahat ng kanyang wedding photos. Ang mga larawan ay puno ng mga ngiti, ng mga pangarap na ngayon ay gumuho. Dahan-dahan, sinimulan niyang sunugin ang mga larawan. Ang bawat apoy na sumisingaw ay tila naglilinis sa kanyang kaluluwa, nagtatanggal ng bawat bakas ng sakit at pait. Ang kanyang wedding ring, na minsan ay sumimbolo sa kanyang pag-ibig, ay itinapon niya sa dagat. Ang lahat ay tapos na. Ang lumang Jiahan ay tuluyan ng namatay, at ang bagong Jiahan ay isinilang. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo siya sa gilid ng dalampasigan, ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kapayapaan, ng kalayaan. Ang kanyang puso ay gaanong gaan. "Magandang gabi po, ma'am." Isang malambing na boses ang narinig niya. Lumingon si Jiahan. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi niya, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at ang kanyang tindig ay may kakaibang kapayapaan. May dala itong isang maliit na palayok ng halamang gumagapang, tila magtatanim. "Magandang gabi rin po," sagot ni Jiahan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng bahagya. Hindi niya ito kilala, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang kakaibang pag-asa. "Ang ganda po ng tanawin dito. Napakakapayapa," sabi ng lalaki. "Bago lang po ba kayo dito, ma'am?" "Hindi naman po. Dito po ako lumaki. Ngayon lang po ako bumalik," sagot ni Jiahan. Ang kanyang nangiti ay totoo. "At ikaw?" "Ako po si Gabriel. Ako ang bagong head architect para sa development ng organic farm sa kabilang lote," sagot ni Gabriel. Itinuro ang kabilang dulo ng plantasyon. "Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang tanawin. At ng ganito kagandang babae." Nagulat si Jiahan. Namula ang kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas malakas. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Ang sikat ng araw ay unti-unting nawawala, at ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kanila. Ang simula ng isang bagong umaga. Ang hangin sa tabing dagat ay malamig, ngunit ang nangiti ni Gabriel ay nagbigay ng init sa puso ni Jiahan. "Ako po si Gabriel. Ako ang bagong head architect para sa development ng organic farm sa kabilang lote," ang sabi niya. Ang boses ay malambing at may paggalang. "Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang tanawin at ng ganito kagandang babae." Naramdaman ni Jiahan ang pamumula ng kanyang pisngi. Matagal na mula nang huli siyang nakarinig ng ganoong papuri, at mas matagal na mula nang huli siyang nakaramdam ng kaba na hindi dulot ng takot o pighati. Ngunit ang kanyang puso, na matagal nang balot sa lamig, ay tila unti-unting lumalambot. "Jiahan po," mahinhin niyang sagot. Iniabot ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit sa isang maikling sandali, ngunit sapat na upang magbigay ng isang kakaibang spark. Mula sa gabing iyon, nagsimulang umusbong ang isang kakaibang pagkakaibigan. Madalas silang magkita sa plantasyon, nag-uusap tungkol sa trabaho, sa buhay, at sa mga pangarap. Ikinuwento ni Gabriel ang kanyang pagkahilig sa organic farming, ang kanyang pagnanais na makatulong sa kalikasan at sa komunidad. Si Jiahan naman, dahan-dahan, ay ibinahagi ang kanyang mga plano para sa Tahanan ng Pag-asa, ang sentro para sa mga kababaihan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa gitna ng mga namumukadkad na gulay sa plantasyon, huminto si Gabriel. Hawak niya ang isang maliit na palayok ng halamang gumagapang
Ang bawat dahon nito ay sariwa at luntian. Giyahan, may regalo ako para sa'yo, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi ito bulaklak na malalanta. Ito ay isang buhay, isang simbolo ng pag-asa, ng paghilom at ng bagong simula. Kapag inalagaan mo ito, lalo itong lalago at magbibigay ng masarap na bunga. Kinuha ni Giahan ang halaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang strawberry plant, ang paborito ng kanyang ina. Salamat, Gabriel. Ang ganda. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, alam mong may nagmamalasakit sa'yo, sabi ni Gabriel. At dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kamay. Ang haplos na yon ay hindi nagdulot ng kilabot, kundi isang matamis na kilig. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagitan nila ay unti-unting lumiliit. Ang bawat sulyap, ang bawat ngiti ay nagiging mas makahulugan. Ngunit si Giahan ay mayroon pa ring takot. Ang kanyang nakaraan, ang sakit na dinulot ni Danilo ay nag-iwan ng malalim na sugat. Mahirap para sa kanya na muling magtiwala, muling magmahal. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa isang simpleng restaurant sa bayan, napansin ni Gabriel ang pananahimik ni Giahan. Giahan, may problema ba? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Wala naman, Gabriel. Naisip ko lang, mahirap para sa akin na muling magtiwala. Ang sakit ng nakaraan, ang sakit na dinulot ni Danilo, hindi pa rin nawawala. Mahinahon na sabi ni Giahan, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Alam ko, Giahan, hindi ko kailanman hahayaan na maramdaman mo ulit ang sakit na yan. Hindi kita pipilitin. Hihintayin kita. Gaano man katagal. Ang importante, maging masaya ka. Hayaan mo akong ipakita sa'yo na ang pag-ibig ay hindi lang nagdudulot ng sakit. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang balbasarong tubig na dumilig sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding kaginhawaan. Isang tao na hindi siya hinuhusgahan. Isang tao na handang maghintay. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, lalo ring lumalago ang kanyang sentro para sa mga kababaihan. Ang tahanan ng pag-asa ay naging isang biko ng pag-asa para sa maraming kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Si Giahan ay naging isang simbolo ng lakas, ng paghilom at ng pagbangon. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pag-asa. Isang araw, habang abala si Giahan sa kanyang opisina sa tahanan ng pag-asa, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Nagtaka siya. Sino kaya ito? Walang inaasahang bisita. Lumabas siya sa pintuan. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Sa labas, nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, at ang kanyang buhok ay may mga puting hibla. Si Danilo. Lumabas na siya sa kulungan. Nakita ni Giahan si Danilo. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, ngunit hindi na ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng isang labanan na matagal nang tapos. Giahan, mahinang sabi ni Danilo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito ako para humingi ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Giahan. Ang boses ni Danilo ay nanginginig, puno ng pagsisisi habang nakatayo siya sa harap ng tahanan ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Nandito ako para humingi ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Tiningnan ni Giahan si Danilo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang galit, walang pagkapuot. Tanging isang pakiramdam ng kawalang interes. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya
ay wala na ring kapangyarihan sa kanya. Danilo, kalmadong sabi ni Jiahan. Ang kanyang tinig ay matatag. Matagal na mula nang huli tayong nag-usap. Ano ang gusto mong pag-usapan? Giahan, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Ang lahat ng ginawa ko sa'yo, sa mama mo, sa ating pamilya, hindi ko na alam ang aking ginagawa. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan. Nabulag ako kay Maya. Pero ngayon, nakita ko na ang lahat. Gusto kong bumalik sa'yo. Gusto kong ayusin ang lahat. Sabi ni Danilo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Jiahan, ngunit ito ay nangiti ng awa, hindi ng pag-ibig. Danilo, ang Jiahan na kilala mo, ang Jiahan na naging martir at bulag sa pagmamahal, ay namatay na noong gabing balak mong lasonin ako. Ang Jiahan na nakikita mo ngayon ay ibang tao. Hindi na ako kailanman babalik sa'yo. Hindi ko na kailangan ng pag-ibig mo. Hindi ko na kailangan ng kapatawaran mo. Pero bakit? Mahal pa rin kita, Han. Alam kong kaya pa nating ayusin ang lahat. Mag-uumpisa ulit tayo, sabi ni Danilo. Lumapit at akmang hahawakan ng kanyang kamay. Ngunit mabilis na umiwas si Jiahan. Danilo, huwag mo nang sirain pa ang natitirang dignidad mo. Ang pag-ibig ko sa'yo ay tuluyan ng namatay. Hindi ito muling mabubuhay. Ang nakaraan ay nakaraan na. At ang kinabukasan ko ay wala ka na. Naramdaman ni Danilo ang matinding sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. So, wala na talaga akong pag-asa? Wala na, Danilo. Ang pag-asa mo ay nawala noong pinili mo ang kasakiman at kasinungalingan. Matatag na sabi ni Jiahan. Ngayon, gusto ko lang na umalis ka. Huwag mo nang istorbohin pa ang buhay ko. Ang buhay ng mga anak ko. Ang buhay ng mama ko. Ang mga salita ni Jiahan ay tila mga basag na salamin na tumarak sa puso ni Danilo. Hindi na siya lumaban. Tumingin siya kay Jiahan ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ang babaeng pinakawalan niya, ang babaeng minsan niyang sinira, ay naging isang napakagandang babae na hindi na niya kailanman maabot. Dahan-dahan, tumalikod si Danilo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, mabigat. Ang kanyang anino ay unti-unting lumayo. At sa pagtalikod niya, hindi na siya kailanman lumingon pa. Ang kanyang pagkawala ay tila isang huling paalam, isang pagtatapos sa isang kabanata na matagal nang dapat matapos. Tiningnan ni Jiahan si Danilo na lumayo. Ang kanyang puso ay tahimik. Walang galit, walang puot, tanging kapayapaan. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para kay Danilo, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ito ay pagtanggap. Sa kanyang pagbabalik sa loob ng tahanan ng pag-asa, sinalubong siya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba, Jiahan? Ayos lang ako, Gabriel. Tapos na ang lahat. Sagot ni Jiahan. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ngayon, malaya na ako. Malaya na tayo. Niyakap ni Gabriel si Jiahan. Isang mahigpit na yakap na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Naramdaman ni Jiahan ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso. Ito ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito nagdudulot ng sakit, kundi paghilom. Sa loob ng tahanan ng pag-asa, abala ang lahat sa paghahanda para sa grand opening ng sentro. Ang bawat sulok ay puno ng pag-asa, ng bagong simula. Ang mga kababaihan na minsan ay nasa dilim ay ngayon ay merong liwanag. Si Jiahan ay nakatayo sa gitna, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Jiahan, ang ganda ng ginawa mo, sabi ni Gabriel, habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa, Gabriel. Salamat sa lahat. Sagot ni Jiahan. Ngayon, handa na ako para sa susunod na kabanata ng buhay ko. Ang araw ay nagningning, tila isang masayang pagbati
sa simula ng isang bagong kabanata. Ang tahanan ng pag-asa, ang pangarap na binuo ni Jiahan mula sa mga basag na piraso ng kanyang buhay ay handa na para sa grand opening. Ang bawat sulok ng gusali ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak mula sa kanyang plantasyon. Ang bawat espasyo ay puno ng pag-asa at bagong sigla. Ang amoy ng kape at bagong inihurnong tinapay ay kumalat sa hangin, nag-aanyaya sa sino mang dumaan. Nakasuot si Jiahan ng isang simpleng puting gown. Ang tela ay malambot at sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi ito isang wedding gown, kundi isang damit ng kalayaan, isang sagisag ng kanyang paglaya mula sa nakaraan. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakalugay. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti na hindi napilit, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakatayo siya sa harap ng maraming kababaihan. Ang ilan ay dating biktima rin ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang iba ay mga voluntaryo na handang magbigay ng kanilang oras at pagmamahal. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pagkilala. Si Jiahan, ang dating martir na asawa, ay naging isang beacon ng pag-asa. Mga kapatid, mga kaibigan, maligayang pagdating sa ating tahanan ng pag-asa. Ang sabi ni Jiahan, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Ang lugar na ito ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang sanctuary, isang testamento sa ating lakas, sa ating kakayahang bumangon mula sa abo. Hindi na tayo matatakot, hindi na tayo magpapatalo. Sama-sama nating haharapin ang kinabukasan. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Ang bawat palakpak ay tila musika sa kanyang tenga, isang patunay ng kanyang tagumpay. Mula sa gitna ng karamihan, lumapit ang kanyang ina, si Aling Nena. Malakas na ngayon ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan at pagmamalaki. Niyakap niya si Jiahan ng mahigpit, isang yakap na puno ng pag-ibig na matagal nang hindi niya naramdaman. Anak ko, hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, mahinang sabi ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang ganda mo, anak. Ang lakas mo. I'm so proud of you. Mama, ito ay para sa inyo. Para sa ating lahat. Sagot ni Jiahan habang pinipigilan ng kanyang luha. Maya-maya, lumapit si Gabriel kay Jiahan. Nakasuot siya ng isang simpleng polo, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at puno ng pagmamahal. Tiningnan niya si Jiahan sa mga mata. Ang kanyang mga ngiti ay puno ng paghanga. Jiahan, you are amazing. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang ginawa mo ay higit pa sa anumang kayamanan. Naramdaman ni Jiahan ang kilig sa kanyang puso. Ang pag-ibig ni Gabriel ay hindi mapilit, hindi mapagsamantala. Ito ay malinis, tapat at puno ng paggalang. Gabriel, mahina niyang sabi. May gusto lang akong itanong sa'yo, sabi ni Gabriel. Dahan-dahang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, isang simpleng sing-sing, hindi mamahalin, ngunit puno ng sinseridad. Jiahan, will you make me the happiest man in the world? Will you marry me? Nagulat si Jiahan. Hindi niya inasahan ang tanong na yon, lalo na sa gitna ng grand opening. Ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa matinding kaligayahan. Tiningnan niya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Yes, Gabriel. Yes, I will. Sagot ni Jiahan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaligayahan. Niyakap ni Gabriel si Jiahan, isang mahigpit na yakap na puno ng pag-ibig. Ang mga tao ay pumalakpak. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kagalakan. Ito ang simula ng kanyang bagong pamilya. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, paggalang, at pag-unawa. Nang matapos ang seremonya, umakyat si Jiahan sa bubong ng tahanan ng pag-asa. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Sa abot tanaw, ang kalangitan ay nababalutan ng sari-saring kulay.
Tiningnan niya ang malawak na tanawin. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Salamat, Papa. Salamat sa lahat. Bulong ni Jiahan habang nakatingin sa langit. Natagpuan ko na ang aking pag-asa. Natagpuan ko na ang aking kalayaan. Ang kanyang labanan ay tapos na. Ang kanyang paglalakbay ay nagdala sa kanya sa isang lugar kung saan siya ay ganap na malaya, buo at puno ng pag-ibig. Habang pababa si Jiahan, may isang babaeng huminto sa kanyang harapan. Isang bata pang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ate Jiahan, mahinang sabi ng babae. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Papwede po ba akong humingi ng tulong? Kailangan ko po ng tulong. Ligtas po ba ako dito? Nakatitig si Jiahan sa babae. Ang kanyang puso ay kumabog. Ito ay isang bagong labanan, isang bagong kwento. Ngunit hindi na siya natatakot. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ng kamay ng babae. Oo, anak, sabi ni Jiahan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ligtas ka dito. Hawakan mo lang ang kamay ko. Hindi kita pababayaan. Ang dalawang kamay ay mahigpit na naghawak, isang simbolo ng pagkakaisa, ng lakas, at ng walang hanggang pag-asa.